been almost 2 months since Russian President Vladimir Putin signed into law a regulation banning so-called LGBT propaganda in Russia. Now, a crackdown against the LGBT plus community in Russia has intensified after a tough new law was passed by the Russian parliament. Isang nakakagulat na pangyayari ang nangyayari ngayon sa bansang Russia dahil si President Vladimir Putin ay pinagpabawal na niya ang same-sex marriage sa bansang Russia at gayon din ipinapahuli niya ang mga LGBT sa bansang ito na umabot pa sa pagkakaroon ng matinding tensyon sa bansang Russia. At bakit si President Vladimir Putin ay pinabanggit niya na ang LGBT community ay saruparte ng satanismo? Atin itong pag-usapan, mga kaibigan. Ako'y lubos ding nagulat dahil sa pahayag ni President Vladimir Putin dahil halos lahat ng bansa, maging ang ating bansang Pilipinas, ay ini-embrace ang LGBT community. At isang pahayag sa isang speech ni President Vladimir Putin ang nagbigay ng matinding tensyon sa buong Russia. Hindi ko maintindihan ang kanyang pananalita sa Russian kaya gumamit ako ng translator upang makita natin ang mga salita na binabanggit ni President Vladimir Putin sa kanyang speech. At ito ang kanyang pananalita na nasalin na sa Tagalog. Atin itong tignan, mga kaibigan. At inalok na gawin ang operasyon para sa pagbabago ng kasarian. Tayo ba'y lahat nito'y nais para sa ating bayan, para sa ating mga anak, ngunit maaring sexualidad? Tayo ba'y nais na sa ating mga paaralan mula sa mga unang baitang ay ipilit sa mga bata ang mga kalaswaan na nagtutulot ng pagkababa at pagkawala? Ito pa ang banggit ni President Vladimir Putin. Para sa atin, ang lahat nito ay hindi katanggap-tanggap. May ibang kinabukasan tayo, isang kinabukasang puno ng pagtanggi sa tao, pag-aayaw sa pananampalataya at tradisyon. Ang pagpigil sa kalayaan ay nagiging katangian ng tahasang satanismo. Subalit sa pangkalahatan, ang ilang pangunahing karapatan ng tao ay napakahirap na tinatanggap ng mga tao sa isang banda. Ito pa ang banggit ni President Vladimir Putin. At dahil dito, nagkaroon ng matinding tensyon ang LGBT community sa gobyerno ng Russia. At talagang napakagulo, mga kaibigan, sa bansang Russia ngayon dahil sa pahayag ni President Vladimir Putin. At pinirmahan na ni President Vladimir Putin ang panukalang batas laban sa LGBT community na hindi na maaring ikasal ang lalaki sa lalaki, ang babae sa babae, at gayon din ipinagbabawal na tahasang ipinapahayag ang kabadingan sa bansang Russia. At umalma ang napakaraming kaanib ng LGBT community dahil sa panukalang batas na ito. At ika pa sa isang interview ng isang parte ng LGBT community ay natatakot daw siya na siya ay bumalik pa sa pagiging babae at isa raw itong panganib sa estado, sapagkat paano raw kung ang isang bata ay hindi tanggap ng lipunan at ng kanyang pamilya na siya ay parte ng LGBT community, ay may posibilidad daw na siya ay magre-rebelde. Ngunit para sa akin, mga kaibigan, anuman ang sinasabi ng banal na kasulatan ay dapat natin itong sundin. At sinasabi sa banal na kasulatan na hindi ka nais-nais sa harapan ng ating Panginoong Diyos ang gawain ng kabadingan. Minamahal ng ating Panginoon ang mga tao, maging ang LGBT community. Ngunit kasuklam-suklam sa ating Panginoong Diyos ang gawain ng kasalanan, hindi lang sa LGBT community, kundi sa lahat ng mga tao. Kaya naman, ang Panginoon, He loves the sinner, but He hates the sin. Kaya naman pinabanggit sa unang Korinto 6 verse 9-10, hindi ba ninyo alam na ang mga makasalanan ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos? Huwag ninyong dayain ang inyong sarili, ang mga nakikiapid, sumasamba sa Diyos-Diyosan, nangangalunya, nakikipagtalik sa kapwa lalaki o kapwa babae, nagnanakaw, sakim, naglalasing, nanalait ng kapwa o nandaraya ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Tunay nga, mga kaibigan, na binabanggit sa banal na kasulatan na hindi ka nais-nais sa ating Panginoong Diyos ang kasalanan at tanging ang ating Panginoong Hesus lamang ang makapagliligtas sa atin at siya ang daan patungo sa pagtatanggal ng ating mga kasalanan. Sapagkat tayo ay makakalapit sa ating Panginoong Diyos kung tayo ay magpapasakop sa ating Panginoong Hesus
dahil siya ang daan upang tayo ay malinisan sa ating mga pagkakasala. Wala lang tayong ibang gagawin kundi isurrender natin ang ating makasalanang pagkatao sa ating Panginoong Hesus at tayo ay babaguhin niya. Wala tayong ibang gagawin kundi sumampalataya sa Kanya at tayo may lakas na matatalikuran ang ating mga kasalanan. Purihin ang ating Panginoong Diyos at salamat mga kaibigan sa iyong panonood. Tayo'y manalangin. Ama naming banal, mga Panginoon naming Diyos, kami po'y lubos na nagpapasalamat sa inyo dahil mahal na mahal po ninyo ang mga makasalanan. Ngunit hindi po namin matatanggi, Panginoon, na napakahirap na hindi magkasala. Ngunit tulungan kami, Panginoon, na ipabatid sa amin na pag kami ay nasa aming Panginoon Jesucristo ay mapapalayo po kami sa kasalanan. At bagaman kami po ay nagkasala, ay punong-puno, Panginoon, ng kapatawaran at grasya ang langit upang kami, Panginoon, ay mapatawad at malinisan sa aming pagkakasala. Purihin ka, o aming Panginoong Diyos, at inilalapit po namin ang aming buong sarili sa inyo. Pakalinisin kami, Panginoon, sa pamagitan ng aming Panginoong Jesucristo na siya'y nabayubay sa krus upang sa ganon kami ay maging karapat-dapat sa inyo. Patawarin po kami, Panginoon, sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala, pagkat ito ay aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.